Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. In John chapter 5, ito po ay isang istorya na nagpapaunawa po ng katotohanan ng pinapaabot ko. Ito po'y naganap po sa Jerusalem, sa isang lugar na tinatawag na Sheep Gate. Siya po ay isang pool at siya po'y tinatawag sa salitang Hebreo na Bethesda. At siya po'y meron pong 5 portiko. At dito po sa lugar na ito ay nagkalat po ang maraming tao. At ito pong mga taong ito ay meron pong iba't ibang mga sakit at karamdaman. And I read verse 3 of John 5. In this lay a great multitude. Is that clear to all? Do you hear that? A great multitude. Makapal na bilang ng tao. Of sick people. In this lay a great multitude of sick people. Blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. So ito pong makapal na mga taong ito ay nadudun po sa pool ng Bethesda. Nag-aantay na yung tubig po ay makaukaw ng anghel. Sapagat once a year, ang anghel po ay dumadalaw sa pool na yan at yung tubig po ay kanyang kinakaukaw. Traditionally, ito pong mga Jew ay may belief na pagtapos kaukawin ng angel ang pool at ang sinaman pong may karamdaman, either siya po ay bulag, pipi, bingi, may ketong, may lupus, paralyzed, may sakit sa puso, atay, baga, bituka, may problema sa bato, may glaucoma, katarata, may sinusitis, may COVID-19, ano pa pong karamdaman niya. Pag siya po'y nakalusong sa tubig, lahat ng sakit niya kaagad po ay gagaling. At dito po sa lugar na ito, ay meron pong isang lumpo, na 38 taon na po siyang lumpo. At siya po'y nag-aantay na merong tao na magbitbit sa kanya upang siya po'y mailusong sa tubig, na siya po'y mauna pagkatapos kaukawin ng anghel ang tubig. Kasi pag nakarating na po ang angel at nakaukaw na po ang tubig, siya po'y aalis na at mag-aantay na naman sila ng panibagong 1 taon para muling gumaling o makaranas po ng himala. Kaya kung na-miss po nila ang pagkaukaw ng anghel sa tubig, ay sorry na lang sila. Yung mga tao puro na hindi umaalis, doon na po sila tumitira. Doon na po sila tumutulog. Especially ito pong lumpong ito ay hindi po nakakalakad. And then, si Jesus po'y nagpunta ng Bethesda. At ang layunin po niya ay hindi para maligo sa pool. Siya po'y nagpunta ron upang magpagaling. At ang inuna po niyang pinagaling sa kapal po at harap ng maraming tao ay yung pong lumpo for 38 years. Kaya rito makikita po natin na ayaw ng Diyos na ang mga nilikha niya at nilalang sa kanyang anyutwangis ay merong sakit. Kinakailang kaputan po natin ng anumang klase ng sakit, siya man po'y sipon, ubo, bunga ng klima o iba pang bagay, wag po nating sabihin okay lang ito kasi normal ito. Hindi po ito okay. Pag pinayagan mong ito po'y okay, lalalayan. Pero pag tinatanggayin mo ang karamdaman, hindi mananatili sa katawan mo yan. Wag po nyo nga kalimutan yan. Kaya napakahalaga na tayo pong lahat ay makaunawa ng katotohanan ito, magsalita ng tama. Ayaw po ng Diyos na yung katawan po natin ay may karamdaman kahit konti lang. Kahit saglit lang. Kahit minsan lang. Ayaw po niya. Gusto po niya tayo perpektong malusog. Posible ba yon, lingkod ng Diyos? Opo. Kung ikabubuhay natin si Kristo na sumaatin pag tinanggap natin at tayo po'y mabubuhay sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos.
Wala kayong mababasa sa Biblia, mga minamahal, lahat na naglilingkod sa Diyos sa bansang ito at buong mundo, na si Apostol Pablo po ay nagkasakit. Wala kayong mababasa sa Biblia may Apostol po riyan na nagkasakit. Ang ikinamatay po ng mga apostol maliban kay Judas ay martyrdom. Beheading. Sakit hindi. Nung kinagad po ng ahas si Pablo, hindi po siya tinamlan. Sapagkat kinabuhay nila ang buhay ni Kristo at kinabuhay nila ang salita ng Diyos. And Jesus said in John 8:51, ang sino mang nabubuhay sa salita ko at sumusunod sa utos ko ay hindi mamamatay. Saan po galing po ang mga sakit at karamdaman? Bunga ng kasalanan. Pag ang kasalanan po ay dumating na, siya po ay mamumunga ng sakit at karamdaman. Pag ang kasalanan po ay malaki, ang kanya pong sakit karamdaman ay malala. At ito ang dahilan kung bakit kahit meron na pong magandang siyensa ang buong mundo, ang mga hospital po ay na-modernize na, marami na magagandang equipment, marami na magagaling na doktor, maraming karamdaman na hindi po nila mapagaling. Ang mga pasyente po kahit bilyonaryo ay namamatay. Yan po ang Trinity ni Satan. Sin, sicknesses, diseases, and death. At ito naman ang Trinity ng Diyos. Salvation, healing, eternal life. At ang solusyon po sa problema ng kasalanan ay hindi po penitensya, hindi po abusan noo, hindi prosesyon, pasyon, sakramento, hindi po nobena, at hindi po pag-alib sa isang reliyon at pagiging religyoso. Ang susi po at luna sa lahat po ng kasalanan na isang-isa lang. At yun po'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Si Kristo po ang solusyon sa lahat ng kasalanan. Hindi ko po sinabing isa po sa solusyon, ang sabi ko tanging siya po ang solusyon sa lahat ng kasalanan at lahat ng kapangyarihan ng kasalanan. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ito pong katotohanan itong kailangan ng bansang ito. Itong katotohanan itong kailangan po ng lahat ng nanungkulan sa gobyerno. Ito pong katotohanan itong kailangan ng lahat ng nasa mataas na posisyon hanggang sa mamamayan ng bansang ito. Tanging si Kristo lamang ang magtatapos ng pagdurusa ng sambayan ng Pilipino at buong mundo. Kaya dapat ang ipinangangaral ng lahat ng ministro at reliyosong tao at lahat na nagsasabing sila'y sugo ni Kristo ay hindi yung kanilang reliyon, hindi yung kanilang denominasyon, hindi yung kanilang movement at coalition, hindi yung pangalan ng mga fellowship nila. Dapat ang pinapangaral nila ay ang tagapagligtas, si Kristo, ang Messiah. Amen! Maniwala po kayo sa akin, gaano man po kalala ang issue ng kasalanan mo, kagaya ng kay Mary Magdalene, kagaya ng kay Paul, siya po'y murderer, si Mary Magdalene po'y professional prostitute. Gaano man po kalalim ang issue ng kasalanan mo, gaano man kalala ang sugat sa puso mo. Pag si Kristo ay pumasok sa puso mo, lahat po ng kalikasan ng makasalanan ay tatanggalin niya lahat. At yung malalim na hinanakit sa puso mo na tumago sa buto mo, ugat dugo laman na naging cancer, naging leukemia, naging Parkinson's disease, naging lupus, at naging incurable diseases, gaano man po kalalim yan, lahat po ng ito ay ihil ni Kristo. Amen! Huwag po natin kakalimutan yan. It is God's will for you to be healed now. Ang sabi ko po, mga minamahal, kalooban ng Ama na kayo po'y gumaling ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon. Ang lahat po ng naniniwalang siya po'y magaling na ngayon ay pumalakpak ng malakas. Sumigaw ng malakas. Ikalawa, ano po yung ikalawang bagay na dapat yung malaman? Hindi po problema ng Panginoong Jesucristo ang magpagaling. Bakit? Sapagkat lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya.
Magmula na ako po ay naisilang sa mundong ito hanggang ngayon. Mahabang panahon na po ang dumaan. Wala po akong nabalita ang malalang sakit na ketong ay napagaling po ng silamang doktor sa buong mundo. Wala. Ang tanging alam ko po, marami po ay namatay sa ketong, yung kanilang katawan ay kinain po ng leprosy. At sila po ay nangamatay. Pero ito pong pinagaling ni Kristo na ketongin ay malala po ang ketong. Siya po ay contagious. Alam niyo po yung contagious? Ganito po yan. Ito pong hangin na to, pag tumama sa ketongin, yung pong bakterya sa katawan niya, ay dinadala sa ibang lugar. At pag ito'y tumama sa isang tao o ibang tao, yung pong ketong lumilipat sa kanila. Naunawaan niyo po yun. Naintindihan niyo po yun. Yung po ang contagious at the same time ay infectious. Sumasalin at humahawa, may dalang infection. Incurable po yun. Nung panahon po nila, pag may ketong ka, hindi ka pwedeng lumabas sa public places. Bawal po yun sa batas ng mga Hudyo. Pag ikaw ay lumabas puro at ito po'y araw at ito'y public places, at hindi ka sisigaw na ako'y may ketong, papahuli ka ng mga Pariseo at ikaw hahatulan ng kamatay sa pamamagitan ng stoning, babatuhin ka. Kapag sila po ay lalabas, kadalasang gabi po yan. At sila po ay nakatalukbong. At pag meron sila nakitang tao sa dadaanan nila, sila po ay lumilihis. At ang lahat po ng ketongin ay naka-quarantine. Amen. Lahat po ng ketongin po ay naka-isolate. Dahil yung sakit nila nakakahawa. Wala pong Pariseo mula kay Anas, kay Caiphas, at sa lahat po ng member po ng Sanhedrin na binubuo ng 70 scholar, at yung po yung mga Pariseo, Escriba, Saduceo, sila po yung rulers ng Israel. Wala sa kanila kahit isa ang nakikipag-usap sa ketongin. Wala sa kanila kahit isa ang nagpipray sa ketongin. Pero mga minamahal, si Jesus po ay hindi niya lang po tinitigan at kinausap yung ketongin, pinatungan niya ng kamay, hinawakan niya, at ito'y kanyang pinagaling. Ito po'y pagpapakita na ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay sobra kaysa ketong. Ang kapangyarihan po ng Panginoon ay sobra kaysa kanser, sobra kaysa goiter, kaysa pagkabulag, pagkabingi, sobra kaysa addiction sa alak, sigarilyo, sugal, sa gawa ng laman. Sobra kaysa gawa ng diablo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sobra para solusyonan ang problema ng Pilipinas at buong mundo. Taas po yung dalawang kamay ng nakakakuha na akin pong tinuturo. And another thing, isang bagay pa po mga minamahal, hindi po nag-i-struggle si Jesus para magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Bakit? Ito po ang sagot. Kalikasan niya po ang magpagaling. Hindi po siya meron dalang healing. Yung kalikasan niya po ay healing, sapagkat siya po ay healer. Uulitin ko, hindi po siya may dalang kagalingan. Kagaya ng panyong ito. Dala ko lang siya. Ay kung siya iiwanan ko, hindi ko na siya dala. No. Si Kristo po kahit saan pumunta, siya po ay magpapagaling sapagkat yung kalikasan niya ay manggagamot. Amen. Palakpakan niyo po siya ng malakas. Give glory to your healer. Yun po ang kalikasan niya. At yun po yung tinuturo ko sa mga propeta, sa ebangelista, pastor, guro, mga bishop sa bansang ito at buong mundo, ano man ang kanilang denominasyon. Naintindihin ang aral ng apostol. I-devote ang puso't isip sa aral ng isang apostol, Acts 2:42, upang maging matagumpay sila sa kanilang paglilingkod at maubos ng mabilis ang karamdaman sa kanilang bayan at yung kanilang kongregasyong pinapastoran kung mayroong may sakit ay gumaling. At pagkatapos gumaling, ay wag na magkasakit at sila na ngayon yung magpagaling ng kanilang kamag-anak, kapitbahay na may karamdaman at pagkatapos gumaling ay dalhin doon sa bahay ng Diyos. Amen.
Kalikasan niya po ang magpagaling. Kagaya po ito ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya may dalang pag-ibig. God is love. Ano po ang sabi sa awit? Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Kalikasan po niyang magpagaling. Nature niya yan. Kalikasan niya. Yun po yung kanyang buong kabuuan. Yun ang kanyang kalikasan. Magpagaling. It is His nature to heal the sick. Kaya pag kay Jesus ka pupunta at may pananampalataya ka, ano ba ng karamdaman mo? Tsak gagaling ka. Binasa ko po sa inyo ang kasulatan at babasahin ko pa ang mga kasulatan. Isang bagay po ang madidiscover ninyo. Lahat po ng pinagaling ni Jesus ay hindi niya pinaghirapang pagalingin. Lahat ay pinagaling niya. Lahat po ng may sakit ay hindi niya sinubukang pagalingin. Lahat ay pinagaling niya. Lahat po na may karamdaman na hindi niya pinag-aralang pagalingin. Lahat ay pinagaling niya. Kaya kung mabubuhay ka ng malinis, magkakaroon ka ng pusong busilak, iaalay mo ang buhay mo sa Diyos. Papayagan mo siyang pamahalaan ka ng lubos at ganap. Maglilingkod ka sa Kanya ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-iisip, bunga ng pag-ibig sa Kanya. Dahil siya ang naging kalikasan mo. Hindi ka lang mabubuhay na malusog, masigla, mapayapa at matagumpay sa mundong ito. Kundi yung ginawa niya ay gagawin mo rin. At yun ang dahilan kung bakit lahat ng apostol na kasama ng Panginoon ay ginawa ang ginawa niya. Sapagat ang sinasabi ko, hindi lang nila naintindihan, pinamuhay nila. Woo! Hallelujah! Ang ibig mong sabihin, lingkod ng Diyos, kahit hindi ako nag-aral sa Bible School. Kahit hindi ako scholar, wala akong doctorate, wala akong masteral, hindi ako magaling mag-English. Gagamitin ako ng Diyos. Opo. Dahil hindi niya kailangan ng abilidad mo. Ang abilidad niya ang kailangan mo. Hindi niya kailangan ng talino mo, yung talino niya ang kailangan mo. Alam niyang kulang ka, kaya siya dumating sa buhay mo para kumplituhin ka. Hindi niya kailangan yung lakas mo, sapagkat ang lakas mo limitado. Kailangan mo ng lakas niya na walang limitasyon. Hindi niya kailangan kung anumang power meron ka, sapagkat ang power mo ay temporal, limited, at kadalasan po ay hindi nagwo-work out. Ang kailangan mo yung power niya unlimited, always working. Wala akong kausap dito. Walang expiration, walang limitation, at hindi po siya natutulog at namamahinga. Siya po'y alive, active. Amen. At nilang po isang ketongin ang pinagaling niya. In Luke 17:11-19, dumating po isang ketongin. Sabi nila, Jesus, Jesus! Pagalingin mo kami. Amen. At si Jesus po ay nagsalita. O sige, pakita kayo sa mga priest. Isa po sa pagpapagaling ng Panginoon, siya po ay nag-uutos, nagbibigay ng instruction. At sumunod po yung 10. Kung sila po ay humakbang patalikod kay Jesus para pumunta po doon sa priest, sa kanila pong paghakbang, yung kanila pong ketong ay nawawala. Sila po, yung 10 ketongin ay lumilinis. Marami pong kaparaanan ng pagpapagaling ang Panginoong Jesucristo. Kaya pag nalaman mo lahat yan, at susundin mo ang utos niya at paniniwalaan mo ang pangako niya, anumang paraan ang gamitin niya para pagalingin ka, ay mai-enjoy mo ang kagalingan. Ito po yung gusto ko pong ituro sa church sa bansang ito at buong mundo. Bakit maraming kaparaan ang ginagamit ang Diyos si Jesus para magpagaling?
Simple lang po ang sagot. Upang ipakita po sa inyo, mga minamahal, una sa church niya, ang blood-bought redeemed, na kung saan si Kristo po ang Lord, ang God, ang King. Ang dakilang katotohanan na siya po ay napakakapangyarihan. Kasi kung hindi ka napakakapangyarihan, hindi mo magagawang magpagaling sa iba't ibang kaparaanan. So ang ibig pong sabihin nito, mga minamahal, yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa iba't ibang kaparaanan ay nagpapaabot na siya po ang pinakamakapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa. My God, clap your hand and bless your God. Amen. That is so good. I love and thank the Holy Spirit who is teaching you tonight. That is so beautiful to hear. So wonderful to comprehend. Amen. Hindi po sobra kapangyarihan niya. Mapapagaling mo ba iba't ibang sakit at karamdaman sabay-sabay pa? Believe me, naawa po ang Diyos na paglibutin ako sa buong Pilipinas at buong mundo. Iba't ibang klase ng tao po nakasalamuha ko. May espiritista, mangkukulam, mambabarang, may goons, magnanakaw, mamamatay tao, kriminal, hoodlum. Iba't ibang sakit at karamdaman po yung na-encounter ko, pinag-pray ko. Hindi ko po mabilang kung gaano karaming milyon ang himalang ginawa na niyo sa pamamagitan ng buhay ko. Isang bagay po ang hindi ko makalimutan. Lahat po ng naka-encounter kay Kristo sa ministeryo ko at sa pamamagitan ng buhay ko, anuman po karamdaman sa bansa at buong mundo, kay malala, lahat po ay pinagaling ni Kristo. Lahat. At habang ito po'y nakikita ko at ginagawa niya sa pamamagitan ko, ako po'y lumulo at nagpupurit, nagsasabing, great is the Lord our God. No one is like our God, for all power, might, strength, and dominion belongs to Him. So to Him be all the glory, the honor, the power, and the praise. Amen. At nakita ko po, ay hindi lamang po siya napakakapangyarihan. Ang kapangyarihan niya ay walang sukat. Unlimited. At na-discover ko po na ang kapangyarihan niya ay hindi po na-stack up. Umaga, tanghali, hapong gabi, madaling araw, nasaan ka man, pagkailangan mo, available sa iyo ang Diyos at ang kapangyarihan niya. At na-discover ko po na ang kapangyarihan niya walang pinipiling lugar, walang pinipiling araw, walang pinipiling oras. At na-discover ko po, at huwag niyo itong kakalimutan, si Satanas ay hindi natatakot sa nuclear ng Russia, ng NATO, ng China, at ng iba pang bansa. At di siya natatakot sa mga terorista, komunista, satanista. Isa lang ang kinakatakutan ni Satanas, ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. At lahat po na may kapangyarihan ay pumalakpak ng malakas, sumigaw ng malakas. Amen. I love what Jesus have said to this leper. Ang sabi po ng may ketong, kung ibig mo, mapapagaling mo ko. Jesus said, ibig ko. At pagkatapos po, pinatungan niya ng kamay, kaagad luminis po yung ketong. Ganun lang po kadali. Kung hindi siya masyado makapangyarihan, hindi tatagal po yun. Nung pinatungan niya ng kamay, saglit lang nawala ang karamdaman. Nawala ang ketong. Naalala ko po isang istorya. Meron pong isa pong kabataan. Siya po'y na-food allergy. So nagulat po yung nanay niya dahil nagpantal po yung mukha niya nung nakakain siya ng pagkain. May dala pong allergy at maraming allergen substance. Hindi nagulat po yung nanay niya, ang bilis pong kumalat. Mula po rito sa mukha, noo, pababa, sa katawan, kumalat po siya
At ang buong katawan po ng kabataang ito, napuno na po ito ng allergy. Bigla po siyang namaga, namanas, bigla po nagbutlig-butlig buong katawan niya. Pininom na po ito ng mga antihistamine, pininom na po ng antibiotic, marami pong pininom, hindi po siya gumagaling, hindi po makatulog. Itong kabataang ito, umiiyak. And then, para libangin po yung kanyang anak, wala naman nangyari sa mga gamot na nireseta ng doktor, para libangin, nagbukas po siyang telebisyon. Sino sa inyo ang naniniwalang walang aksidente sa Diyos? Pagbukas niya po ng telebisyon, bumalaga po ako sa oras ng himala. At nung time po yun, nag-operate po yung word of knowledge sa lingkod ng Diyos. At ako po nagsabi, ang sabi ko, may kabataan dito na puno ang katawan ng allergy mula ulo hanggang talampakan. Araw at oras na ito'y pinagagalingan ng Panginoong Jesucristo. Pakinggan po niyo ko. At pagkatapos ko pong sabihin yun, nakita po ng nanay sa kanya ang dalawang mga mata mula ulo pababa. Ang kanya pong anak ay lumilinis hanggang ang buong talampakan ay mawala na po ng butlig. Ganyan kakapangyarihan ng Diyos. Minsan, meron po sa akin humingi ng tulong yung anak po niya, nagtatrabaho sa isang bansa sa Asia. Yung sabi niya, Tatay Apostol, yung tatay ko po, taga Cagayan Valley. Hindi po siya maoperahan ng doktor. Nahihirapan na po siya, hindi siya makatulog. At kung bakit di siya maoperahan, sapagkat yung bituka niya ay buhol-buhol. Ang sabi ng doktor, pag siya po inooperahan, siya po ay mamamatay. Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor kung ba't nagkabuhol-buhol yung bituka. Ang sabi niya, Tatay Apostol, tulungan niyo po ako. So tayo po ay na-move with compassion. Kinuha ko yung pangalan ng kanyang ama at ito po ay aking pinag-pray. At pagkatapos ko po siyang ipag-pray, yung tatay niya po sa Cagayan Valley ay biglang nakaramdam sa katawan niya na mayroong parang kumakalag sa kanyang bituka. At nagulat po yung doktor nung kinaumagahan, siya po ay nagpunta ng ospital, yung kanyang bituka kinalag ni Kristo. Ganyan po siya kakapangyarihan. Amen. Ako po'y nasa Pangasinan, matagal na pong panahon. Marami pong nakinig sa atin. Sa likod ng simbahan, tayo po'y nagturo sa plaza ng Bayambang. Hindi ko na po tinapos po yung testimony portion kasi dami pong gumaling, daan-daan. Naabutin kami ng madaling araw. Iba't ibang klase pong karamdaman. Pero isa po doon ang nakaagaw ng aking atensyon. Sapagkat may isang nanay po ron, bigla siyang tumili. Sabi niya, yung anak ko, yung anak ko. At yung tili niya po, hindi po tili po ng kalungkutan o kabiguan, kundi kagalakan. At nung siya po'y tinanong po ng mga nagmi-minister, bakit po siya tumitili, ano bang nangyari sa kanyang anak? Ito po ang sabi niya. Yung anak ko, merong hose sa katawan. Butas yung tagiliran, merong plastic, kasi yung kanyang pang-upo, walang butas. Dito siya dumudumi sa tagiliran ng kanyang katawan at doon pupunta yung dumi sa plastic, dumadaan sa hose. Pag puno na yun, tatapon yung plastic, kakabitan ng bago. At nung ako po'y nanalangin, ang sabi ng bata, Ma, punta tayong CR. At nagulat po yung nanay, nung sila nagpunta ng CR, sapagkat yung bata po'y dumumi. Hindi na po sa plastic, doon na po sa kanyang pang-upo. Binutasan. May tao po ba dito? Binutasan po ni Jesus yung kanyang pang-upo. Amen. Meron pong isang babae, galing po siya ng La Union. Mula La Union, siya po'y nagpunta ng church natin sa EDSA. Yan po sa may 1069. Barangay Katipunan sa EDSA. Yung atin pong Living Lives Headquarters na kung saan ang buong Pilipinas at taga-ibang bansa ay nagpupunta riyan para maranasan ng Diyos.
Iba po ang kaso nito. Ito po ang kaso niya. Pag siya po'y natulog, ganito. Hindi po siya pwedeng gumanito sapagkat sobrang sakit ng katawan niya. In fact, nung siya po'y ibinayahe galing La Union, patungo po ng Manila, siya po ay merong upuang butas. Doon po siya nakaupo at doon na rin siya nakahiga. Sa sasakyan, nakaganyan lang po siya. Anong siya po'y binaba sa EDSA, yan po yung ayos niya. Bit-bit na mga kamag-anak na yun. So tayo po'y nangaral. At tayo po'y nanalangin. Nagulat po yung mga kamag-anak niya at ang mga tao po sa lugar na yan. Sapagkat siya po'y tumayo. Siya po'y bumangon. Siya po'y pinagaling ni Kristo. At kinuha po namin yung higaan sa harap. At sabi ko, demonstrate mo sa amin paano ka matulog. Pinakita po niya pati kung paano siya umupo sa sasakyan. Grabe po yung awa ko sa hirap na dinanas niya. Kahit bilyonaryo ka, hindi ka mapapagaling ng pera mo. Hindi na po mga mabilang na albularyo ang hininga ng tulong ng pamilya. Marami na pong nag-check, walang nangyari. Kay Kristo, hindi kanya chichikin. Papagalingin kanya. Yung akin pong kaysa isang may bahay, kaysa isang asawa habang panahon, siya po ay namatay. Naagasan po siya ng dugo. Umuwi po ako ng bahay galing sa gawain, morning service. Dumating po ako sa tahanan namin. Nagkalat po yung tipak na dugo doon sa amin pong sala. Makakapal pong dugo na parang tenderloin steak. 8 klase, makakapal. Naubusan po ng dugo yung may bahay ko. So nung kinarga po namin siya, papasok ng taxi para dalhin sa ospital, bumigay na po yung may bahay ko, tumirak na po ang mata niya. So ang ginawa ko po, kinalong ko po ang may bahay ko. At ang sabi ng taxi driver, saan tayo pupunta? Sabi ko sa ospital, sabi niya, yung may bahay mo, wala nang hininga. Hindi ko po siya pinanusin. Sabi ko, pumunta kang hospital. Kinalong ko po yung may bahay ko. At siya po'y pinag-pray ko, siya po'y binuhay ni Kristo. Ako po'y sakay ng eroplano, galing po ako ng Cyprus. Yung buong Cyprus po na maliit na bansa ay dinalaw ng Diyos. Si Pablo po'y nagpunta ng Cyprus, makikita niyo po yung sa Acts 11. At doon po yung inscription kung paano po niya kinumbert ang gobyerno ng Cyprus. Pinuntahan po natin ang lugar na yan. Nagturo po tayo sa mga taga-Cyprus. Winelcome nila ang apostol kasi sila po yung merong apostolic route. At tayo po yung nagturo sa isang sinihan. Napakaraming tao, tapos sa church. Yung mga mayayamang tao sa Cyprus nagpunta po ron. Silang lahat ay pinagaling ni Jesus. Foreigner po ito. At meron pong isang babae, siya po'y billionaire. Napakayaman, at the same time, napakagandang babae. Nalaman po niya ako'y dumating at yun pong atin pong kongregasyon ay nagtatrabaho sa kanya. Siya po'y nawala sa sarili na poses dahil siya po'y nagyoyoga. Anong sabi niya, ma'am, andito po ang man of God, ang aming spiritual director. Matutulungan niya kayo. At siya po'y pumayag na ako'y pumunta ng bahay niya. Pagdating ko po ron, naramdaman ko po kaagad yung masasamang espiritu. Andun po siya, magandang babae pero wala po sa katinuan. Makikita mo sa mata niya na mayroong demonyong gumambala sa kanya. Sabi ko, I came here because you summoned me. And sabi niya, yes, thank you for coming. Okay, take your seat. Sabi ko, what I can do for you, madam? Nagano po niya yung sitwasyon niya. Siya po'y pinag-pray ko nung araw at oras na yung saglit lamang po, yung mga demonyo sa katawan niya, naglabasan lahat at siya po'y lumaya. Nilabid, ito po'y bilyonarya, may-ari ng mall, barko, eroplano, ng mga resort sa Cyprus at saka sa London.
pero walang nagawa ang pera. Ang hindi kaya ng pera, kaya ni Kristo lahat. At nung pauwi na po kami, galing sa matagumpay na biyay sa Cyprus, kasama ko po yung aking 3 maliliit pang mga anak noon at yung aking kaisa-isang asawa habang panahon, period. Kasakay po kami ng eroplano mula Cyprus, mag-stop over ng Dubai, pabalik po ng Pilipinas. May namatay po sa loob ng eroplano. Ang layo po nila sa akin ay ganito. Ito po yung upuan namin, pamilya, ako, may bahay ko, si Rapi, si Rachel, si John. Yung pong upuan na yan, may bumagsak. Yung pong babae na taga Cyprus, inatake sa puso, namatay. So, ang ginawa po ng mga steward, pati po nurse, may nurse po sa aeroplano, doktor, pinump yung dibdib niya, lahat po ng pwedeng gawin, in-apply nila, pero hindi po siya nabuhay. Tumagal po yung pagmiminisir sa kanya ng doktor at ng nurse, pati yung mga flight attendant ng kulang-kulang 1 hour para siya po i-recover. Pero wala na po siyang buhay. So, nakita ko po yun at ako po'y tumayo. Nung makita ng may bahay ko, ako'y tatayo, sabi niya, paano ang gagawin mo? Sabi ko, pupuntahan ko siya, ipagpipray ko. Sabi niya, hindi ka makakalapit kasi napapalibutan siya ng mga attendant, ng doktor at saka ng nurse, saka baka hindi ka nila maintindihan. So, hinawakan niya po yung Amerikana ko, hindi po ako nakapunta sa kanya. Sino sa inyo niniwalang kahit hindi ako makapunta ron, si Jesus pwedeng pumunta ron? So, ang ginawa ko po, sa upuan, hinawakan ko po yung kamay ng asawa ko, sabi ko, samahan mo ako sa pananalangin. Ako po yung nag-pray in the Spirit, almost 45 minutes po ako nag-pray in the Spirit, nag-groaning, nag-pray in tongues. Hiningi sa Diyos na siya po'y buhayin. Maya-maya yung patay po'y bumangon. Mga magulang, mga kapatid, Pilipinas, Church of God, Nations of the World, hindi lang si Jesus may kapangyarihan, siya ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. At nung kami po'y mag-stop over sa Dubai, para hintayin po yung susunod na flight, dumaan po kami ng duty free para bumili ng pasalubong sa mga staff. Meron po ako nakitang babae nagtutulak po ng nung lalagyan po ng mga bibili mo sa duty free, yung stroller. At sino po yung babaeng yon? Yun po yung namatay sa aeroplano, nagsha-shopping. Amen. Nagtuturo po ako sa bayan ng Masbate. Meron pong babaeng namatay po doon sa upuan, inatake sa puso. Yung pong mga staff ay napuntahan doon dahil may tumitili, dahil siya po'y bumuwal sa upuan, atake sa puso. So, ang ginawa ko po ay pinagpatuloy ko po yung aking pangangaral kagaya nito. At ang nakita ko po yung commotion po'y lumalakas, ang sabi ko, tahimik muna tayo. Ako po'y nag-unat ng kamay at ako po'y nanalangin. Kinasahod ko po yung espiritu ng kamatayan, si nanay po ay bumangon. Mga minamahal, ang rebulto po ay binibitbit. Kung siya ilalagay mo sa isang lugar, doon lang siya. Si Kristo po ang may bitbit ng buhay niyong lahat. Ang rebulto, kakandilaan mo, si Kristo ang ilaw ng buhay niyong lahat. Ang rebulto, lalagay mo ng sampagita, si Kristo ang pabango ng buhay niyo. Ang rebulto, pupunasan mo kasi may alikabok pero magkakaalikabok pa rin. Si Kristo ang maghuhugas ng dugo. Ang dugo ni Kristo ang gagamitin niya para hugasan ang lahat ng kasalanan niyo. At pag nahugasan na kayo, malaya na kayo. Amen! Punta po ako ng South America, Ecuador. 7 million lang po population niya. Almost, kulang-kulang 10 days to 2 weeks po tayo nag-stay ron. Grabe po yung himala.
Naimbita po tayo magsalita sa isang television program, mga Kapatiran Christian po roon. Literal, yung studio po nila ay kinalampag ng kapangyarihan ng Diyos. Yung director po, si Rafael, matagal na pong masakit ang kamay, marami na nagpray na pastor at mga ibang lingkod ng Diyos galing ibang bansa, hindi po siya gumaling. Habang ako po ay nagsasalita sa television, binibless ang buong Ecuador, nagpipray sa may sakit. Si Rafael po ay nagulat sapagkat yung kamay niya po ay biglang umulat. Pinagaling po siya ni Jesus. At marami po ron mga bata ay meron pong HIV. Dinala po sila sa studio. Sila pong lahat ay pinag-pray ko. Yung HIV po ay namatay. Pinagaling sila ni Jesus. At ako po ay nagturo po sa isang kalsada ng Ecuador. Kalsada. Kung sinabing kalsada, open air po yan. Na-slain po yung mga pastor sa kalsada. At nakita po ng Ecuadorian, ang mga kababayan lang, Ecuadorian na mga may sakit sa kalsada, pinapagaling ni Jesus lahat. Beloved, ganyang kakapangyarihan si Kristo. Walang imposible sa Diyos. And lastly, ito pong ikatatlo. Kung tayo po ay lalapit po sa Panginoong Jesucristo, lumapit po tayo na may inaasahan. At ang dapat nyo pong asahan ay yung solusyon sa problema ninyo. Huwag kayong lalapit sa Kanya na lalapit lang na nagbabaka sakali kagaya ng ketongin. Lord, kung gusto mo, mapapagaling mo ko. Baka sakali po yun. Lumapit po kayo sa Kanya na merong inaasahan. May pananampalataya na kung ano man po yung inyong gustong hingiin sa Kanya, ay gustong kagalingang mata mo mula sa Kanya, ay tatanggapin ninyo. At kayo po ay Kanya pong papagalingin, pagpapalain, iniligtas, palalayain. Amen. Dahil lahat po ng tumatanggap sa kasulatan, sila po ay tumanggap because they expect to receive from Him. Expectation is very important to receive from God. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag tayo nagtuturo, lahat ay makinig, walang malikot, walang cellphone, walang magalaw, lalo yung nasa harapan, walang lakad ng lakad. Sapagat naagaw po ni Satanas yung salita ng Diyos at dapat po ay matanggap nyo. At pag nagkaganon, hindi papasok sa puso nyo ang faith. At pag wala kayong faith, kahit kayo po ay umuupo riyan, hindi nyo mararanasan ang himala ng Diyos. Ang faith po ay mahalaga. Kaya pag tayo po ay matamang nakikinig, yung pananampalatay sumisibol sa puso natin, at pag ang faith po natin ay sumibol na, yun na po ang simula upang ang kapangyarihan ng Diyos ay maranasan yung lahat. Isa po yan sa very powerful truth. If you want to receive something from God, you must expect when you come to Jesus to receive from Him. Dahil wala po siyang balak na kayo po ay palapitin sa harap niya na wala kayong tatanggapin. No. God is not only a good God, but God is a giving, so generous God. God is a giver, He is a giving, in the same time, so generous God. Amen. Wala ako nabalitaan sa Biblia ang lumapit kay Jesus na may pananampalataya na umuwing bigo. Lahat ng lumapit sa Kanyang may inaasahang tatanggapin, lahat ay umalis na may daladala. Hallelujah. Binasa ko po sa inyo ang mga tao sa Genesaret. Ang sabi po ng binasa ko, ang Panginoon po ay nagpunta ng buong region na yan. At pagkatapos siya po ay tumuloy sa mga cities at mga village and other country. At ang sabi ng Bible, yung mga tao po sa Genesaret, na watch me now, nung makita nila ang Panginoon po ay bumaba po ng bangka at tumapak po yung paa sa kanila pong lupain. Ang ginawa po nila, lahat po na may sakit ay inilabas. Lahat ng may sakit sa lugar na yan, sa region na yan, nilabas. At kahit saan magpunta ang Panginoon sa mga village at mga cities at ibang country, lahat po ng mga tao nakakakita na si Jesus ay dumating, lahat po na may sakit ay nilalabas nila. At sila po ay bumubuntot kung saan pupunta ang Panginoon.
I call that chasing faith. They chase Jesus. At ang nais po nila ay payagan sila ni Jesus na mahawakan kahit laylayan lang ng kanyang baro. At ang sabi ng Biblia, dahil sila ay punong-puno ng faith, na silang lahat ay walang tigil na sumusunod sa Panginoon, maging sa marketplaces, pinayagan sila ng Panginoon na hawakan ng laylayan ng kanyang baro. At lahat po ng makahawak sa laylayan ng kanyang baro, lahat gaano man po karami na tao at gaano man kalala ang karamdaman, lahat ang nakahawak, lahat po ay gumaling. Either siya po'y bulag, siya'y pipi, siya'y bingi, siya po'y baldado, may cancer, may goiter, may diabetes, may leukemia, may high blood, may epilepsy, may tumor, may pneumonia, may lupus, may Parkinson's disease. Ano man ang karamdaman po nila nung mahawakan nilang laylayan ng baro ng Panginoon, ang ibig sabihin na touch po nila ang Diyos na nakabalot sa kanyang buong katauhan, purihin ng Diyos, lahat po sila ay gumaling kaagad. Amen. Question, bakit lahat po sila ay gumaling? Because they expect to receive from Jesus. Why we say they expect to receive from Jesus? Kasi wala silang tigil na kakabuntot sa Kanya. Amen. Ito rin po yung dalawang bulag. Amen. In Matthew 20, 24, 29. Sunod ng sunod yung dalawang bulag. Isa ron si Bartimeo sa Panginoon. Sumisigaw, Jesus, Jesus, anak ni David, maawa ka sa amin. Sabi ng mga alagad, Panginoon, patigilin mo yan na iistorbo tayo. At ang sabi po nila roon sa bulag, tumigil ka! Pero wala pong narinig po si Bartimeo, pati yung isang bulag. Lalo po silang sumigaw ng malakas. Hindi sila tumigil sa kakasunod sa Lord. Dahil sila po'y nag-i-expect na sila'y makakakita. At nakuha nila atensyon ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, silang dalawang bulag ay binigyan ni Jesus ng paningin. Ito rin po yun ang nangyari sa Matthew 9, 27 to 29. Dalawang bulag na naman to. Yun din po yung istorya. Wala silang tigil na sumusunod sa Panginoon. Are you with me? They expect to receive from Jesus. At kung ano po yung pinapanampalatayaan nilang tatanggapin nila, yun ang nangyari sa kanila. Ito ay lagi ko pong sinasabi sa lahat ng mga anak ng Diyos. Huwag kayong manalangin lang. Siguruhin nyo sa inyong pananalangin, may inaasahan kayong tatanggapin sa Diyos. At kahit wala kayong nakita, maniwala kayo, sinagot niya kayo, at ang hinihingi ninyo ay sa inyo. Yun po ang nature ng faith. You believe that God is telling the truth even though you don't see anything. Ano po sabi ng Hebrew 11:1 now? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Paano yun, lingkod ng Diyos? Umaasa akong tatanggapin ko. Ang gusto kong mata mo mula sa Diyos, hindi ko nakikita. Paano yun? Ano assurance ko? Ano assurance mo? Unang assurance mo, ang Diyos ay nagsasabi ng totoo. Hindi siya tao nagsisinungaling. Hindi siya diablong sinungaling. Siya po'y Diyos na nagsasabi ng totoo. Ang salita niya ay tinutupad niya, ang pangako niya ay ginagawa niya. Ikalawa, anong assurance mo? Yung kapangyarihan niya ay walang sukat paglagyan. Amen. Huwag mong intayin, meron ka munang makita bago ka maniwalang sinagot ka niya. That is not faith. You are operating in the spirit of presumption, not in the spirit of faith. Are you with me? Pag nanalangin ka, especially buong puso, maniwala kang sinagot ka ng Diyos. At selyuhan mo yung panalangin mo ng pasasalamat. Pagpupuri. At pag may nagtanong sa iyo, kumusta yung prayer request mo, isa lang ang sagot mo, walang atubili. Huwag ka na mag-isip pa, pagpapakita na ikaw ay nagda-doubt. Sumagot ka lang mabilis, answers prayer ako. Sapagat ang Bible po ay meron pong panuntunan. Proverbs 18:21, Proverbs 6:2.
Mark 11:23 and 24, ano po yun? What you say is what you get. Kung naniniwala kang sinagot ng Diyos yung panalangin mo, then ideklara mo. Kaya wala kang nakikita, kaya pangit ang nangyayari at kabaligtaran sa gusto mong makita, magsalita ka, you got the answer. You have it. Especially alam na alam mong nag-pray ka ng gusto, umiyak ka at nag-ayuno ka pa, tapos ang gawa ng dyablo, mula ulo hanggang talampakan, magaling ka na. Amen? Yan lang, kaya niya ipalakpak sa Diyos na mabuti at dakila sa lahat. Amen? Sino ba po ang tumanggap po sa Diyos ng himala? Dahil siya po'y lumalapit sa Panginoong Kristo na may inasan. Yung babae pong inagasan ng dugo. Sa Mark 5:25-30. 12 years na po siyang inaagasan ng dugo. Ang sabi ng Bible, yung pundugong tumatagas sa kanya ay para pong tubig sa fountain. Tuloy-tuloy po yung tagas. Kaya hindi kayo dapat magtaka. Siya po'y mahinang-mahina, almost gumagapang na lang. Dahil ala na po siyang sapat na dugo sa katawan. Naubos na. 12 taon po siyang dinudugo, walang tigil. Amen. At ang mabalitaan po niya ang Panginoon ay papunta sa isang lugar. Kahit siya po'y mahinang-mahina, siya po'y lumabas ng tahanan. Sukdulang gumapang, siya po ay nagpunta sa lugar na kung saan ando doon si Jesus. At ang sabi niya ay eto, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang baro, ako'y gagaling. So siya po ay pumunta sa Panginoon, merong inaasahan, hindi nagbabaka sakali. At kanyang dinideklara yung gusto niyang matamo. In fact, may opposition pa nung time na siya po dumating malapit kay Jesus. Maraming tao, hindi po siya makalapit. Pero hindi po siya umuwi. Na sign ng unbelief, na sign ng doubt. Hindi po siya nag-back out at niya sinabi, asa ka na lang uli. Babalik na lang ako. No. Ang totoong pananampalataya ay determinado. Nakita ko po sa lahat ng tumanggap ng himala sa ministeryo ko for the past 37 years. Here in abroad. Non-stop ministry magmula na ako'y maligtas hanggang ngayon. Lahat ng tumanggap ng mga dakilang himala ay mga tao na determinado, hindi umuuwi. Kay may ulan, kay may bagyo, kay malayo, kay maglakad pumupunta. At nakita ng Panginoon yung kanila pong faith, sila pong lahat ay kinatagpo ni Kristo. Dapat ang sabi po ng Hebrew 10:38, walang kagalakan ang Diyos sa kaluluwa na nagbaback out. Walang kagalakan ng Diyos sa isang tao na hindi nagpapatuloy. Yung salitang better luck next time, hindi po lingwahe ng langit yan. Ang lingwahe ng langit ay eto. Ngayon, tatanggapin ko ang himala ko. Sa Diyos po ay walang better luck next time. Sa Diyos po ay miracle now. When God sees your faith, you will experience His power and you will see your miracles. Ganito natin ilagay. Faith, God's power, equals your miracles. Ito natin your faith, the power of God, equals your miracles. Because faith is the only way for His power to work. Because your faith activates the power of God. Amen. Napakagandang katotohanan. Bakit po nakatanggap po yung lumpo sa templo for 40 years? Siya po yung sinilang na lumpo. In Acts 3:1-10, at ang keyword po yung nasa verse 5 and 6, na pagkat nang pumasok po si Peter at saka si John sa temple to pray, doon po yung lumpo begging for money, asking for alms, mingi ng limos. At ang makita niya si Pedro at saka si Juan na pumasok ng temple, siya po yung umaasang tatanggap kay Pedro at kay Juan ng limos.
At siya po'y nakatanggap pero hindi po limos, sobra pa sa gusto niyang tanggapin. Alam po, tinanggap niya. Kagalingan, siya po ay lumakad. Beloved, kunin po ninyo itong truth na to. Nung sinabi po ng Ephesians 3:20 ang salitang, God is able, willing to do exceedingly, abundantly, above all that you can ask or even think. Ang ibig pong sabihin, ang kayang gawin ng Diyos at ibigay sa inyo ay palaging sobra sa inyong ipinag-pray, sa inyong kayang isipin at kayang tanggapin. So, ang ibig sabihin, ang Diyos ay sobra-sobrang malaki at dakila kaysa inyong pangangailangan. Yesterday, while I was praying, the Lord visited me sa ating pong hotel na kinalalagyan. And He spoke to me so sweet. Simpleng statement ang sinabi niya sa akin. Ito po ang sabi niya. Sabi niya, son, yung provision ko na ibibigay sa mga anak ko ay higit sa kayang ibigay ng Egypt. And Egypt is the type of the world. Alam niyo kasi ang Israel, hindi po bukas ang isip nila. At ito po ang panahon gusto ko pong buksan ninyo ang inyong spiritual understanding. Don't fight for the old. Don't fight for the old things. Don't exhaust yourself fighting in building the old things. Use all your strength to build the new. Because God is not the God of the old. He is not the God of the past. God is the God of now. God is the God of new things. Isang reason kung bakit nagmumurmur ang mga Israelita, kasi hindi sila nabubuhay sa faith. Nung sila po'y mag-journey sa wilderness for 40 years, dumaan sila ng mga trial. At isa po doon na yung issue ng pagkain. Especially, they were in the wilderness. So they complain and murmur to Moses and complain and murmur against Moses. At ito po statement nila. Moses, nilabas mo kami sa Egypt. Mamamatay kami sa gutom sa ilang. Di mabuti pa sa Egypt. Nakakakain kami ng Egyptian bread, Egyptian cucumber, Egyptian onion. Pero marami po rito, tira namang Egyptian. Hindi naman ito mga fresh. Kasi alipin sila eh. Kung ano lang yung gustong itapon sa nila, parang dog, yun lang ang kakainin nila. Dito sa wilderness, wala silang makita kundi wilderness. Kaya yun ang salita nila. Nakalimutan nila na kung sila ay kaya ng Diyos iligtas sa kamay ni Pharaoh ng Egyptian army at hatiin ng Red Sea, ano pa yung pagkain nila? So, in anger, God show His kindness and mercy to them. Sa gitna ng galit niya sa kanilang disobedience, pinakita niya po sa kanila yung kanyang awa at habag. Ano pong ginawa niya? Nagpaulan ng pugot mana mula sa langit. Hindi lang sila pinakain, hindi lang sila binusog, nabulukan po silang lahat. So bakit po ito sinasabi sa inyo ng lingkod ng Diyos mula sa sinabi niya sa akin kahapon? Actually, marami siyang sinasabi sa akin, hindi ko pwedeng sabihin sa inyong lahat. Ang totoong apostol, araw-araw kausap ang Diyos. Hindi ako naghahanap ng ituturo ko. Kahit isang taon ako magturo, hindi ako maubusan ng ituturo. At ako po'y nagsasabi lang ng sinasabi niya sa akin pag nililid ako ng Holy Spirit kagaya ngayon. Kahapon hindi ko ito binanggit kasi hindi naman niya sinabi. Pero ngayon, sinabi niya, binabanggit ko. Ito po ang gusto kong maintindihan ninyo.
Huwag po kayong umasa ng supply sa mundong ito. Mas maganda ang supply ng Diyos mula sa langit. Huwag kayong umasa sa pangangailangan nyo ng galing sa mundo, sapagkat ang mundo ay patungo sa financial upheaval at economic crisis. Umasa po kayo ng biyaya mula sa langit na hindi nauubusan ng supply. At ang ibibigay niya sa inyo ay hindi bulok na cucumber, bulok na onion at bulok na Egyptian bread. Ang ibibigay niya sa inyo ay araw-araw na press na pugot, mana! At ang ipapainom niya sa inyo ay hindi mga tubig na bulok mula doon sa wells ng Egyptian na kanilang pinagliguan. Ang tubig na ibibigay sa inyo ay fresh mula doon sa wilderness na kanya pong bibigyan ng tubig at gagawin niya pong stream upang kayo po'y makainom. So meaning to say, Church, Philippines, it is not the word's provision. It is God's supernatural supply and provision. Sa mundo kasi limitado eh. Kay Kristo walang limitasyon. Amen. At ito na ang panahong i-enjoy po natin ang biyaya ng langit. And lastly, lahat po na nakatanggap ng himala ng manood ng ating television programs, lahat po ng nakatanggap ng mga himala, ng makarinig ng ating mga radio programs, lahat po ng nakatanggap po ng mga himala ng makarating po sa ating mga live services here and abroad, lahat po ng ito ay nakaranas na maraming mga himala paulit-ulit sa iba't ibang area ng buhay, spiritual, mental, financial, physical, emotional. Sapagkat lahat po sila ay may inaasahan na pag sila nanood ng oras ng himala at nakinig ay may mangyayari sa kanila at ang Diyos ay magpapala sa kanilang lahat. Lahat po ng umate ng ating Living Lives Conference here and abroad ay nag-i-expect na mararanasan ng Diyos at nung ang Diyos po ay dumalaw, sobra pang ibinigay kaysa sa kanilang gustong matamo. So meaning to say, your expectation is your provision. Mahinang pumalakpak ang mga tao rito. So mga minamahal, kayo pong lahat na may karamdaman, yung pong tatlong bagay na ito ang kailangan ninyong intindihin. Una, kalooban na Diyos na gumaling kayong lahat ngayon. Ano man ang sakit nyo. Ikalawa, sobra kapangyarihan niya upang pagalingin kayo kaagad. At ikatatlo, kung kayo pumunta rito may inaasahan, uuwi kayo na may tinanggap. Huwag po kayong pupunta sa gawain ng apostolang nagtuturo dahil kayo po iniimbita lang at kayo po gusto lamang makinig at gusto magmasid kagaya ng ginagawa ng maraming kapatiran sa ibang pinib sa kalungkutan namin ni Jesus. It's wrong. Receive the man of God by revelation. Follow the Holy Spirit instruction. Pumunta kayo sa gawain ng lingkod ng Diyos na may inaasahan. At kung ano inaasahan nyo, sobra pa ang tatanggapin nyo pag-uwi nyong lahat. God will meet you according to your expectation. The greater the expectation, the greater the blessing, the greater the miracle, the greater the glory, and the greater the manifestation of God's power. Pagtaas po tayo ng dalawang kamay. Ito po ang kalooban ng Ama. Ang kayo po'y ligtas, masagana, malusog, malaya, pinagpala. Ang kasalanan ay may dalang sumpa ng mga sakit, karamdaman, kahirapan, kalungkutan.
kamatayan, kaguluhan, buhay na walang direksyon. Pero salamat kay Kristo na ginawang sumpa upang lahat nasa ilalim ng sumpa ay lumaya. At ang sumpa, bunga ng kasalanan, ay mapalitan na maraming biyaya mula sa Diyos. Kayo pong mo yung viewer at listener ng oras ng Himala, Hearing of Road. Ito ang oras ng Himala ng inyong buhay. Jesus the Healer will meet you today. Jesus your Healer will save you today. Jesus your Healer will heal you today. Jesus your Healer will bless you today. Jesus your Healer will set you free today. Jesus your Healer will make you whole today. Jesus your Healer will come to you and will be with you forever. Lift your hands and dedicate your life to Jesus your Healer. Nawawalang bisa ako ang cancer na yan. Malusaw, mamatay ka. Ang tumor, ang goiter, ang pneumonia, ang leukemia. Inutusan ko ang mataas na blood pressure mo maging normal. Ang diabetes mo at blood sugar mo ay maging normal. Ang air pressure mo at eye pressure mo ay maging normal. Pinawawalang bisa akong mayoma na yan, ang growth, ang tumor, ang lump na yan, malusaw ka, mamatay ka. Sakit ng ulo, sakit ng dibdib ng balakang. Pinawawalang bisa akong problema mo sa iyong mga bato, sa iyong mga buto, sa iyong lapay, atay at abdo. Pinawawalang bisa ako yung colon problem mo, ang stomach problem. Pinawawalang bisa ako ang iyong stiff neck. Pinawawalang bisa ako ang mga paa mo na paralyzed. Tinatanggal ko ang espiritu ng kabigatan sa paa mo, sa tuhod mo. Pinawawalang bisa ako ang puso mong lumalaki, inutusan ko maging normal ka, ang puso mong butas, sumarado ka. Pinawawalang bisa ako ang sakit ng lalamunan mo. Pinawawalang bisa ako ang ulcer mo. Pinawawalang bisa ako ang lungkot mo, takot, pag-aalala at pangamba. Dinideklara ko ang spinal cord mo ay buo, ang left and right pelvic bone mo ay maayos. Ang lahat ng bahagi ng buto mo at balakang ay buo. Inuutusan ko mga buto mo,
mabuo ka, umalahin ka sa tama niyang kalalagyan, sa design na ginawa ng Lord upang ikaw ay matiling malusog. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang dibdib mo, lumuwag ka, lumusog ka, dinidrain ko ang baga mo sa anumang tubig, ang salitang kanser, sa dibdib mo, sa baga mo, sa lalamunan mo, sa utak mo, die! Be dissolved, wither cease to exist. Inuutosan ko ang glaucoma mo, katarata mo, astigmatism mo, go! Iwanan mo magagandang mga mata na yan. In Jesus' name. Minawawalang bisa akong lungkot, takot, pag-aalala, nervyos. In Jesus' name, come out! Leave them and never to return. And I speak and declare that you are healed. Kayo po riyan, by million sa TV, sa radio, sa Facebook, sa YouTube, sa social network, evangelism ng ministry ito, sa worldwide satellite network natin, sa LSN around the world. Do what you cannot do before. Begin to move. Thousands of healings are taking place. Hindi lang po sa lugar na ito, but all over the country and around the world. I see the healing presence of God flowing from this pulpit to you in Luzon, in Visayas, in Mindanao, in NCR. Lord, visit every hospital. Visit every isolation place. I rebuke every COVID-19 sa sino pang meron yan, takot sa mga variant na yan. Go, die! Leave them in Jesus' name and never to return. I speak life to you. Kayong comatose, rise up. I speak life to you. Live. The Lord touch you. The Lord raise you and resurrect you now in Jesus' name. Inutusan ko yung mga patang bulag na yan. Be open. Ang mga tengang bingi na yan. Be open. Inutusan ko ang iyong dila. Bumukas ka, I loose your tongue and speak the works of God. Hindi ito exaggeration. Thousands upon thousands of healing are happening all over the country and around the world. Miracle after miracle are happening. Miracle explosions are taking place now. My God, lift your hands, congregation. Open your mouth and praise God. The Holy Spirit is working. He's revealing Jesus the healer. My God, patuloy po nagpapagaling ang Panginoon. The healing presence of God is increasing in this building. Lift your hands and praise Him. Lift your hands and glorify God. The lame is walking, the blind is seeing, the deaf is hearing, the mute is speaking. And God healed them all. Aba, dede, go on. Magaling na po kayo, begin to move. Wala na po yung mga bukol. Tunaw na po siya. Cancer is dead. Ang lump is dissolved. Bones are being repaired by God. Inutusan ko ang inyong cornea, mabuo ka. Ang retina ninyo, mabuo ka. Ang pupil nyo, mabuo ka. Ang fluid sa mata nyo ay maging sapat. Ang upper lower eyelid nyo ay luminis. Ang ugat ng mga mata nyo ay maging malusog. God give you a new eyes, a brand new eyes in Jesus' name. Allah. Hindi. Congregation, continue to praise God. Open your mouth. Begin to thank God. Keep playing so soft. The Holy Spirit is working. The Holy Spirit is still ministering Jesus the healer. Sakit po ng dibdib, pinapagaling ni Jesus. Sabi ko, sakit ng dibdib, sakit ng lalamunan, sakit ng tagiliran ay pinapagaling ng Panginoon. Sakit sa puso ay pinapagaling ni Jesus. Sakit ng ulo, malalabong mata ay pinapagaling ng Panginoon. Mahinang mga tuhod ay pinapalakas ng Panginoon. Mahinang mga litid ay pinapalakas niya. Mahinang ugat ay pinapalusog niya. Huwag niyo pong hintayin, tawagin ko ang mga healing ninyo. Ang Diyos po yung nagpapagaling. Thousands upon thousands of miracles and healings are happening nationwide and around the world. Hallelujah! Maging po sa mga ospital, the Lord is visiting the sick in every hospital na nakatunghay ngayon sa programang ito. My God, ang mga baliw ay pinapalaya ng Panginoon, ng mga wala sa sarili, even demon possessed, are healed by God. I rebuke you, Satan. Get out of that mind. Spirit of depression, possession, come out of them in Jesus' name, and never to return. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence
makes them whole. Thank you, Lord. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.